Kumonsulta ako kay Carla that afternoon habang nagko-coffee break kami sa kantin. Naniniwala ka ba sa mga supernatural? Tanong ko. Safe na tanong dahil napaka-general at hindi pa agad malalaman kung saan iyon papunta. Anong klase? Yung psychic powers na tinatawag? Yung mga nakakakita ng future? Parang gano'n na nga. Bakit? Anong bakit? Bakit bigla kang nagtanong ng tungkol dyan? Pagtataka ni Carla. Nagkibit balikat ako. Mukha nga yatang lumalala na ang boredom mo. Nag-iisip ka na ng mga kung ano-ano. Walang kinalaman yun sa tinatanong ko. Nagulat si Carla sa sagot ko. Aba, defensive. Nagulat din ako sa sarili ko. Bakit nga ba parang defensive ako? Forget what I said, sabi ko. Hindi, pag-usapan natin. May kakilala akong ganyan. Psychic din. Nakikita niya ang mga mangyayari pa lang. So naniniwala ka? In a way, yes. Pero hindi ko alam how it works. Bakit ba interested ka? Don't tell me na may psychic powers ka na din. Wala, hindi ako. Eh sino? Natigilan ako. Handa ko na bang sabihin kay Carla ang totoo tungkol kay Danny? O kailangan ko pa ng panibagong pruweba? Curiosity kills the cat. I read that somewhere. Curiosity din ang nag-udyok sa aking alamin ang katotohanan tungkol sa napakaraming katanungan. Nagbalik ako sa silid ni Danny. Nadatnan ko siyang nag-iisa. Nakahiga sa kama. Walang malay tulad ng dati. Nakatihaya ang kanyang mga kamay. Lantad ang mga palad na naghihintay na may makalapat. Lumapit ako sa kanya. Tumayo sa gilid ng hinihigaan niya habang pinagmamasdan ang kanyang kamay. For so many years, since I was born, parati kong pinipili ang mas madaling daan, ang mas ligtas na desisyon. Nasanay ako sa safer side ng buhay, and it made my life boring, but not miserable. Ngayon habang pinagmamasdan ko ang kamay ni Danny, parang hinahamon ako ng pagkakataon na gumawa ng panibagong desisyon. A decision that would change my life forever. Should I hold his hand or should I stay unharmed in the safer side of the fence? Hindi ko alam kung ano ang maaari kong makita pag hinawakan kong muli ang kamay niya. Hindi ko rin alam kung ano ang posibleng naghihintay sa akin, but I knew I had to do it. Dahan-dahan, inilapit ko ang aking palad sa kanyang kamay. Idiniin ko ang pagkapit sa kanyang kamay hanggang mag-isa ang aming mga kamay. Suddenly, everything became dark. Then I felt his body trembled as he held back my hand. Muli kong naramdaman ang paghigpit ng paghawak niya sa aking kamay until I felt numbed. Then the pricking sensation of electricity went to my body. I wanted to stop, but it was too late. The process had begun. Then I saw a visions, mga pangitaing parang hango sa mga eksena sa isang karumal-dumal na pelikula. At muli, ang paksa, isang babaeng pinapatay. Tulad ni Karen, ang bagong biktima na nakita ko sa pangitain ay halos yung edad lang din namin o hindi nalalayo doon ang edad. Maganda siya, maputi, sopistikada, maikli ang kanyang buhok na bagay sa maliit niyang mukha. She wore a formal suit, blazer and all, like a uniform something na kulay skull blue or gray. She was running towards the door of her apartment. At bagamat walang sound ang visions na nakikita ko, I can see in her face na sumisigaw siya. Humihingi, marahil lang sa klolo. There was terror in his eyes. She's about to open the door of her apartment para makalabas at makatakas nang biglang sunggaban siya ng isang lalaki. That was the killer. The killer wore a mask of a clown, na lalong nagbigay ng kakaibang kilabot sa aking katawan. Diyos ko, anong kasamaan ito? He held in his hand a knife, that glittering piece of metal na napakatulis at halatang bagong hasa. I refused to see the visions of him killing her. Hindi ko na kayang makita kung papaano niya papatayin ang babaeng walang laman. Pero kahit na anong gawin kong pilit na pagbitiw sa kamay ni Danny, he wouldn't let go until I've seen the flash frame of the vision. At iyon nga ay ang paulit-ulit na pagsaksak sa katawan ng kawawang babae habang sumisigaw ito. There was blood all over the place. I cried in vain.
Napabitiw ako sa kamay ni Danny. Nanginig ang buo kong katawan sa takot. Diyos ko, this can't be happening. Papaanong? Bakit? Ano? Napakaraming tanong. Naiyak na lang ako sa sobrang frustration at takot. Oo, takot. Takot para sa babaeng nakita ko sa vision na susunod na papatayin. Ang tanong, napatay na kaya siya kagaya ni Karen o papatayin pa lang? Future ba ang ipinapakita ng vision o isang kaganapang nangyari na? Kung future pa lang ang mangyayari iyon, posible pang mapigilan ang magaganap. Maililigtas pa ang babaeng susunod na biktima. Pero paano ko malalaman? Pinilit kong huwag intindihin yung mga bagong vision na nakita ko. I tried my best na huwag maalala yung mukha ng babaeng pinapatay. Ang nakakakilabot niyang itsura habang paulit-ulit na sinasaksak. Ayokong isipin na yung nakita ko ay mangyayari o mangyayari pa lang. I tried not to care as much as I can, but there was no use. Sinusundan ako ng alaala ng pangitain kahit saan ako magpunta. Kahit na ano ang aking gawin, kahit gaano ako kaabala sa aking trabaho. Hindi naglaon, pinanghinaan din ako ng katawan. Sumama ang aking pakiramdam. Maaga akong nagpaalam sa aking superior and I went home. I wasn't in the mood to be with anybody at that time. I know I should have talked to Carla para imalibas sa kanya ang salubibin ko patungkol sa mga nakita ko. But there was no use. Alam kong wala ring maitutulong si Carla. And I don't know kung may magagawa nga bang sino man para pigilin ang pangitaing nakita ko nang hawakan ko ang kamay ni Danny. That night, I watched the news. Nag-abang ako ng balita tungkol sa serial killer na di umano'y gumagala sa Metro Manila. Nasa headline pa rin ang karumal-dumal na pagpatay kay Karen. Patuloy ang sinasagawa ang investigasyon, ngunit wala pang linaw kung sino ang suspect sa nangyari, liban doon sa sinasabi niyang serial killer. Ngayon lang ako naging aware na may ganitong kaso na palang napapabalita recently. Madalas pa man din akong umuwi ng madaling araw galing sa trabaho. I must say na matapang akong babae. I remember madalas akong mapagkamalang tomboy noong kabataan ko. Hindi ko kasi ang mga laro ng mga gawain ng mga lalaki. I even enrolled in my brother's karate class. And there was a moment in my life na pinangarap ko ring maging pulis. But it was just a dream, something na mananatili na lamang na isang pangarap. I went to sleep that night, kahit sa puso ko, nananatili ang pag-aalala para sa isang babaeng hindi ko nakikilala. In my mind, I can still see her face, terrified of the deaths that's about to happen to her. Then I started seeing my younger sister, si Ana na kasamang nakatira ng magulang ko sa Nueva Ecija. Then my cousins na halos sing age ko din. Any one of them can be a victim of this hideous serial killer. Any one of them can be the next victim tulad ng babae sa pangitain. Pero ayokong isipin. Nakatulog ako with that kind of thought in my mind. Then there was darkness and silence all around. Until I woke up. Hindi pa umaga dahil wala pang nakasilip na sinag ng araw mula sa bintana. I woke up with a sudden ear feeling caused by a bad dream. Sa aking panaginip, sinisisi ako ng babae sa pangitain for not doing anything to save her. The next day, tinawagan ko sa telepono si Carla. Oh, hindi ka ba papasok sa ospital today? Hindi na muna. Ang sagot ko kaagad. Kaya ka ba tumawag? Magpapapalit ka ng shift? Hindi. Teresa is taking my shift today. Good. Gusto ko munang magpahinga today. Sambit ni Carla sa kabilang linya. No, not today, Carla. At bakit? Kunway galit niyang tanong. May pupuntahan tayo. Saan? Sa kakilala mong psychic. What?